araw Pilipinas, ako po Senyuy ng What's News. Mahigit 100 kandidato ng barangay at sangguniang kabataan elections na uugnay sa vote buying. Ilang araw bago ang barangay SK elections, umabot na po sa 100 kandidato ang nauugnay umano sa vote buying ayon kay Commission on Elections Chairman George Garcia. Kasalukuyang biniberipika ang mga ito ng task force ng COMELEC upang makapagsampa ng disqualification case. Ayon kay Garcia, isususpende umano nila ang proclamation ng mga naturang kandidato sakali mang manalo ang mga ito. Maaaring humarap sa diskwalifikasyon at 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong ang mga kandidatong bumibili ng boto. Maaari din namang makulong ang mga nagbebenta ng kanilang boto. At para pag-usapan tungkol sa balita niyan, makakasama po natin ngayon si Kuya Jerry, Gama at Popoy. Pabili. Hindi, may kaso daw. Mura-mura. Hindi yun. Isipin nyo, ano na lang yun ha. Nasa barangay level na lang, pero grabe pa rin ang vote buying. Oo, dami nga Kasi rin entry patayin. level nga sa ano. Tapos kunwari papamiting ka mo. Oo, pamiting. Pamiting ko no. Tapos ano pala. Mga usap-usap konti, pamerienda, tapos Yung saan, no? Pasobre na. Oo. Yung nahuli nga nila na ano na parang may seminar ko, no? Pero ba di disqualify? Disqualify na dapat. Hindi, nilista nila, tapos hindi pa nila ni-reveal kung sino-sino itong mga kandidato na ito na nag-vote Yun nga eh. Kung talagang ang COMELEC ay desidido dyan sa linisin ng election, I mean, dapat may consequence. Wala kasing consequence, kaya tuloy ang ligaya. As if walang nangyari. Nangyari na yun dati na ano, di ba? Ano daw, ang matag ito, yung suspended yung pag-proclaim, pero in the end, sila pa rin yung... Oo. Pag sinuspend mo yan, ibig sabihin lang yan, sila pa rin yung mauupo. Nakasuspend lang. Oo. Ang dapat yan, it's either bawasan ng boto, depende kung gaano depende sa offense, kung gaano ka tawag yan, kung gaano kadami yung money na nahuli, na ano. Di ba dati sa bago election, naglabas ng narco-list ba tawag doon? Dapat ganoon din. Oo, Hindi kasi yung narco-list na nilabas naman ni Duterte, di naman doon nga si Deren Diaz eh. Oo. Di ba? Grabe. Ano Ay, yun? andun din siya? Oo, kaya nga nagkaroon ng mga... Yung Matrix na yan eh. Tapos ano pa, isa sa mga nagpa-plot ng assassination daw. Samantalang sa sobrang dami na niyang ginagawa bilang Olympian, may oras pa ba siya para, di ba? Diyos ko, yung pera siguro na ipang-hire ng assassin, malamang ipang-training na lang niya. Yung utak lang talaga ng mga... Pag mga training yan, di ba, napaka hectic sa schedule. Kailangan sila sumunod sa schedule para yung nila. Yun nga eh. Tapos, ito naman mga kumag na mga naniniwala pa dun sa di ba? Anyway, dito sa barangay NSK elections, ang dami kong nabalita yung sa mga patayan. Oo, rampant pa rin. Sa ngayon kasi, marami, pero hindi siya kasing dami nung dati. Ang pinagkaiba lang. Kasi dati hindi ka naman makakita ng nagpo-post sa social media. Pero hindi ko Ang huling barangay at SK, ilang years ba? 7 years ba? 10 mahigit. Pero di ko 2013 ang huli. Ganun ba kalaki yung nakuhang money dun sa Hindi lang kasi yun, Senyuy. Ang barangay at ang SK ay stepping stone para sa isang mas malaking political career. Parang buwelo. Oo. Mm. Kaya talagang pinupush nilang manalo, ganyan. Siyempre, kapag nanalo ka dyan, pwede ka na magsimulang planuhin mo yung next step. Kumbaga, pataas ang pataas yan. Tapos papakilala ka siyempre pagka nanalo ka na, gagawa ng project, Para ganyan. magbi-build up ka ng ng merit mo. Tapos, Oo. makikita mo naman yan, lalo sa mga naging barangay captain. Halos sila naging tawag dito, tumatakbo na silang pagsihal. Minsan, rekta na ng mayor. Gugulat kami sa Mm. ano po, agawad lang to, ba't ngayon Pero, ang doon, nananalo. Minsan, Yes, kasi kapag meron kang project, syempre mapapaskill yung pangalan mo. Tapos, di ba, lagi tayo kumukuha sa barangay ng mga requirements, mga ganyan. Nagiging sila, parang vocal.
Ngayon na lang medyo natetreten ng barangay kasi umiepal si si Tulfo. Pero technically yung Rafi Tulfo in action ay walang, kumbaga barangay level lang yun. Ewan ko ba bakit sinasakyan pa niya. Pero ito hanggat walang serious consequence pagdating sa Vote buying. hindi lang doon sa mga Offense. election related na offenses, baliwala yan, walang pangil yan. Ako na nga? nagsasabi sa inyo. Di ba, isa sa pinakamabigat na offense yung vote buying? Bakit Oo. hindi agad disqualification ng ano? Kasi sasabihin lang, yung mga kalabang ko ang nagganon yan. Yung Nag-initiate. yung sa, di ba nabalita dati na, yung tukol dun sa jingle na nakakabastos. Hmm. Ano daw, yung isa, sabi to ni, ng Chairman Garcia, sabi, yung binalaan nila na tanggalin yung nakakabastos sa jingle. Tinanggal naman daw, tapos hindi na nila pinarusahan ng disqualified. Yun na nga. Binarningan lang. Walang pangil yung mismong laws and yung mga rules and regulation na ini-impose ng COMELEC. Ngayon, para sa akin, ang dapat gawin, ito na naman, magmamarunong na naman ako. Wag natin payagan yung mga traditional na campaign styles. Yung mga yung Yung mga nagpapaskil bahay-bahayan. sa pader, yung mga nag-iingay dyan sa dapat ipagbawal yan. Merong bansang gumagawa niyan sa Japan. Sa Japan kasi meron lang designated na parang bulletin board. Oh, may specific silang location. Doon lang sila pwedeng O tapos, magpaskil. mag-i-speech sila lagi doon na sa Yes. At yun naman yung kailangan. Plataforma, hindi yung magpasikat ka, pasikatan tayo, ganyan. Yun yung kailangan. Platforms. Platforms, hindi gimmick. Hindi paramihan tayo ng papaskil dyan. Kung saan. Tinitingnan ko tinitingnan lang ang pangalan sa dadaan ko. Wala, hindi ko kilala. Ang matindi pa yung kunwari, gigising ka na umaga, damang-damo mo yung sabog na speaker ng na chicken. Oo, yun, yung... Siyempre, hindi Tabi ba, tabi ba sa Tapos kalsada magigising sa inyo? ka, tutugtog bigla, Voltes! Kasi pumapasok sila sa mga lalo sa amin. Sa loob, Tapos yung tunog, dum! Dug, yung kumakabugang mo, dibdib mo. Basag yung... Nagigising ng di oras si... Magugulat ka talaga kasi... Di naman masyado dinig dito, kuya. Ayun, Kulog. tatambay pa kasi sila doon. Tapos, yung pwesto nung doon lang tutugtog yun. Minsan nandun, at saka dulo ang... Tapos ngayon, kilala ka ngayon, no? Kilala kang lahat. Kilala ka nung mga tao nung kailangan mo sila nung kasagsagan ng bagyo, kasagsagan ng... Ako may kasi may Shopee yung dumating, 'di ba? Tayo, busy tayo sa pag-video doon sa tatanggal ng sa dun sa Shopee na box ni Kuya. Tapos bigla lumapit sa istorbo to. Kaya gising lang namin to. Walang umaasikaso dun sa Inaabutan kayo ng Inaabutan kasi may nagkataon na may dumating na Shopee. Tapos mahal yung yung amount nung in-order ni Kuya. Binivideo namin yung comset. Tapos habang busy kami doon, may lumapit sir, nag-aabot. Di nakita pa yung niya, yung ano ba tawag doon? Yung card niya sa video. Instant, pa yun? Instant, tawag dito, promote. Advertise. Na-advertise pa yung kandidato. Pero yan, para sa akin, ang kailangan gawin, mahirap i-apply sa national. Ang gawin mo na, i-apply muna sa mga ganitong barangay and SK elections na wala na yung usual na campaigning na ginagawa, kundi yun nga, designated na lang yung area ba sa plaza, dun sa kung saan man yung ng barangay. Doon na lang gawin. Tapos excuse me. Bawal na yung mga nagpapaskil ng mga posters na na lagi naman lumalabag. So wala na, huwag na magpaskil ng kahit in the first place. Parang mahirap yun kasi ayaw ng dahil siyempre magiging Pwede naman sila magkampanya sa sa Facebook, sa Pwede pa rin naman Yun naman yung sinuggest ng COMELEC, kaya lang hindi naman din yun ang lumalabas. Siyempre nagsimula ang kampanyahan. Napuno bigla yung mga kalsada ng
ang tawag dito ng mga campaign material. After ng election, ako, sana naman nakakalat yung mga yan. Oo. Buti nga hindi na uso yung yung papel na dinidikit sa pader. Yung dati dinidikit sa pader na napakahirap tanggalin. Oh, Oo. yun. Pag dinikit sa pader, papel yan. Parang pag nabasa, matatanggal. Pero hindi. Naalala ko, nabuta ko pa yun, nagtitimpla pa ako ng gawgaw nun. Oo, gaw-gaw kasi. Pero kung yun nga, nawala yun, di ba? Oo. So, why not na yun nga, makapag-introduce ng mga bagong pamamaraan ng kampanya. So, umpisan nga natin sa SK, sa barangay, na bawal na yung mga traditional na campaigning ganyan na, at dapat yung COMELEC sa LGU, i-impose na na obligado kayo umattend ng mga debate. Yan yung kailangan eh. Oo. Hindi yung dahil inibita kami, yung tipong aayaw kayo. Bakit? Ano ba yung ayaw yung malaman kung ano ang inyong plataforma? Dapat nga, plataforma ang labanan. Hindi, pasikatan. Dapat. At yung lalabag, automatic, tawag dito, automatic na disqualified. Okay. Kasi wala na mag-i-imprenta ng mga yung mga ang tawag doon, yung mga posters. Kasi meron ng designated area ang mag-i-imprenta na niyan, yung local na COMELEC. Oo, tapos Ganyan. yung nakapaskil lang doon yung mukha nila. Tapos yun lang yung pinaka-poster. Tapos pipiliin mo lang talaga kung sino. At makikita mo naman yun kung meron silang mga debate-debate nga. Oo. Sa video, and kung merong live na tawag dito, parang meeting di avance pa tawag, di ba? Makikita mo kung sino yung mga tumatakbo. Ngayon malalaman mo talaga yung balak nila sa natin. Ngayon, plataforma. Dadaan ka dyan sa kalsada. Sino to? Kilala ko ba to? Ano ba nagawa nito? Mga ganun yung tanong mo kasi hindi mo sila kilala, nakapaskil dyan. Oo. Kayo ba may mga, tatakbo daw yung sa mo? Yung kapatid ko tumatakbo. SK chairman. Hindi ko siya ikakampanya. Pero may mga nahipi sila ba kayo? Wala akong kayala sa yung isa namang pamilyar ako hindi ko gusto yung kanina, nung lumalakad ako dyan, may umahan sa mga pagka, pinisil ko gano'n. Joke lang. May napipisil ka na ba? Pinisil ko. May naalala ko na naman. Naalala ko na naman ng baha doon sa baha sa amin sa looban. Nung palabas ako, kampanyahan nun eh. Nung palabas ako ng kalsada, biglang may tumapik sa akin. Yan yung kasagsagan ng bumabaha nga doon, tapos pinapaayos nila yung drainage. Andun silang lahat. Mga konsehal, Tapos tinapik akong ganyan. Oy! Parang akong tropa. Huyo! Parang parang magkakilala tayo Parang magkakilala, parang akong tropa eh. Oy! Sino ka ba? Ay nako. Ayoko sa isa sa yung tumatakbo na dahil yung nung COVID time ilang beses tayo na COVID tapos di man lang tayo nalista ulit. Hindi pa nalista. Tatago ba natin sa pangalan? R. Letter R. Marami ka. Tapos nung kumukuha ako ng nung sa papel, nung sa clearance yun, sa barangay clearance. Tapos nakwento ko na, ba't wala kami sa listahan ng dito ganyan? Tayo pa sa nito. Tapos hindi pala, nung hindi pa sa clearance yun, yung sa yung kumukuha ako ng, yung papel mo. Yung papel, yung sa ni kuya, nung pinapakuha, nung bago natin nalaman na wala tayo sa listahan. Nung na-COVID ako. Yung Bago natin nalaman na wala tayo sa listahan, naghihintay ako doon para sa sa certificate. Tapos sabi ni Mr. R na uy, ba't di nyo sinabi na may COVID kayo? Di sana pinuntahan namin kayo, dinala ng Ay nako, kung sino mang Mr. hindi alam nakakahiram na nga ng ambulansya. Kaya sira pala yan eh. Tapos after nun, may laman na hindi kayo nakalista sa munisipyo lang. So kapag yung mga incumbent na wala naman nagawa nitong nakaraang 10 taon, isang dekada. Alam na, wag nang paulitin. So yun, abangan natin may iba pang update diyan patungkol sa malapit na yan sa
Kailan ba? Sa Monday. Sa Monday. At hanggang bukas na lang yung maaaring magkampanya. So, yun, good luck sa inyo. Tsaka bukas, maingay yung sa labas. Sigurado yun. So, yun. At para po sa mga iba pang balita, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA sa YouTube. At maraming salamat po. At yan po ang ating What's News ngayong araw.